Welcome again sa ating munting channel, Fitful Believer. Dito ako nakagusto sa channel ni Boy Litra dahil kakaiba. Karamihan sa kanilang mga panauhin ay maangas. Para sa akin, mas may thrill yung ganitong eksena. Para bang nanood ka sa FPG Production. Ang ating makasama ngayon virtually ay isa sa mga sikat na vlogger at manananggot o tuba girl na si Shame. Shame, ano ba ang ating bigyan diin ngayon? Salamat Idol Bert sa pagkilala. Kakatapos ko lang mananggot sa niyog na ito. Ang ating diinan ngayon ay ang paboritong tulig sa parin ng mga protestanti, ang rebulto na sinasamba ng mga Katoliko. Ulit, di ko marinig Anong church mo, bro? born again. Born again Christians? Oneness o Trinitarian? Ano? Oneness ba o Trinitarian? Oneness. Oneness. Hindi ka INC, bro? Hindi ka Iglesia ni Cristo, bro? Nagsusuri. Iglesia ni Cristo, ah. Oneness, eh. Boses mo lang eh. Sabi na eh. Iba ko to po sa... Boses mo lang. Alam mo na yung INC. Born again Oneness, INC pala, no? Sige lang. Boses pogi. Anong tatanong mo, bro? Anong topic natin, bro? Hindi ako magtatanong. Yun lang, yung sinasabing bawal, ibig sabihin yung sinasabing tungkol sa rebulto. Rebultology ulit tayo, bro. Rebultology tayo ulit, bro. Back to the topic. Hindi, narinig ko lang kanina nung pagpasok ko dito sa live mo. Ano narinig mo, bro? Na sabi hindi daw bawal. Yung ano yung hindi bawal? Yung sinasabi niya kanina yung SD yata yun. Anong rebulto? Anong specific na rebulto, bro? Sabi kasi nila, bakit yung kanina sabi, kung bawal gumawa ng rebulto, bakit nagpagawa ng kerubin? Tapos? Hindi naman talaga bawal. Kasi nga lang, ang mali kasi ninyo, sinasamba ninyo at niyuyukuran. Wait lang muna, bro. Kaya hindi bawal, pero Muna, bro. sinasamba ninyo at niyuyukuran. Sinasamba pala namin. Ito, bro. 2,000 years later. So, ayon sa Hebrew, bro, pag yan ay tinignan natin sa original na salin, that is Loye Akaktole Pisel. Yan, Hebrew. Wala akong alam sa ganyan dahil ako... Kaya nga matututo ka dito, bro. Tumahimik ka muna. Tuturuan kita, bro. Dahil wala kang alam sa ganyan. Oo, magpaturo ka kasi. So, ganito gagawin natin. Tuturuan kita, no? Ayun sa Hebrew, that is Loye Akaktole Pisel. Ang ibig sabihin yan, bro, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Diyos-Diyosan, no? Tas, Loye Akaktole Adonai. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. So, ang tinutukoy lang dyan, bro, huwag kang magkakaroon ng Diyos-Diyosan. No? Dahil yung mga panahon noon, no, may mga imahe ng mga Diyos-Diyosan, yun ay bilang alaala ng kanilang mga Diyos-Diyosan. No? Kaya i-translate din yan into image of idols, imahe ng mga idols. Hindi yan sa pagluhod, bro, kasi doon pa lang, idol na yan kahit hindi mo pa yan lugar. No? Idol na yung tinutukoy doon, Diyos-Diyosan na. Kaya yung mga imahe namin sa simbahang Katoliko, bro, yan ay hindi mga Diyos-Diyosan. Yan ay kadosh. Nang ibig sabihin ng kadosh, no? O icon, that is kadosh, ang ibig sabihin yan, banal. No? Mga banal na kagamitan sa pagsamba, mga kadosh yan, bro. No? Ayan yan. Sige, Uncle Boy, go ahead. Marami talagang walang alam sa kaibahan sa icon at idol. Shem, ano ba ang icon? Ang icon ay isang imahe o simbolo na ginagamit upang magbigay inspirasyon o magpaalala ng kabanalan tulad ng mga larawan ng mga santo o relihiyosong eksena. Karaniwan itong ginagamit sa mga seremonya o panalangin bilang tulong sa pagninilay. Ngunit hindi ito sinasamba. Ulitin ko, hindi ito sinasamba. Walang matinong Katoliko ang magsamba nito. Maling akala lang ng mga protestante na ito'y sinasamba. Gets nyo? Mon, ano naman ang idol? Ayusin mo ha, para hindi na magpaulit-ulit ang katanungan ng mga protestante. Ang idol sa kabilang banda ay isang bagay na sinasamba bilang Diyos o may banal na kapangyarihan at tinatawag din sa Pilipinas na anito. Sa Katoliko, ang pagsamba sa mga idol ay itinuturing na idolatria na labag sa paniniwalang Katoliko. Sa madaling salita, ang pangunahing kaibahan ay ang icon ay simbolo at ginagamit para sa pagninilay. Samantalang ang idol ay sinasamba bilang banal. Gets nyo uli? Mayroon bang katibayan ang mga Katoliko na bawal sambahin ang idol o Diyos-Diyosan na nagrepresentar sa hindi tunay na Diyos? Sagot! Galit na ako dito. Hindi parang wala lang idol vert.
Actually, maraming katibayan sa CCC or Catechism of the Catholic Church 2,112. Ipinapaliwanag dito na ang unang utos ay nagbabawal sa pagsamba sa anumang bagay bilang Diyos maliban sa tunay na Diyos. Dagdag pa sa CCC 2,113, binibigyang diin na ang idolatria ay isang pagpapalit ng Diyos sa anumang bagay, tao o konsepto. Dagdagan pa natin para matauhan. Sa CCC 2,114, itinuturo na ang idolatria ay isang matinding kasalanan dahil inilalayo nito ang tao sa tunay na pananampalataya. Ang mga talatang nabanggit ay batay sa unang utos sa 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Exodo 23. Parang supalpal ito sa mga Protestanti na pilit ipangaral sa mga Katoliko ang kanilang maling aral. Hindi nyo kayang sukatin ang aral ng Katoliko na may edad na 2,000 taong gulang gamit lang ng kamakailan ng inyong aral na bumabatay lang sa Biblia na gawa ng Katoliko. Balik muna tayo sa debate, bro. Ito talaga gusto ko na may magyabang para may suspense. Ang ganda panoorin, parang si Fernando Po Jr. ba? Na magpabugbog muna tapos aabangan na ang paghihiganti. Ituloy natin mga bro. Sabihin mo nga sa akin bro, ano tayo dito, man to man tayo dito bro. Gano'n ka nakatagal sa Iglesia ni Cristo bro? Tapos babasahin ko sa iyo yung mga talata dito na hindi na ituro ng mga taga-ibang relihiyon na meron palang prophecy about sa mga rebulto ng Katoliko na hindi nyo pa alam. Ngayon natin babasahin yan. So una dyan, gano'n ka nakatagal bro sa Catholic, sa ibang relihiyon? Bro, ganito ha. Hindi ko naman sinabi na bawal ang ribulto. Bawal sambahin. Bawal. Bawal talaga sambahin bro. Babasa tayo ng talata bro, sa ikabubuti mo to. Gusto mo ba talaga matutunan kung bakit kami lumuluhod sa harapan ng rebulto ng Panginoon? Gusto mo ba talagang matutunan? Hindi ko sinasabi sa inyong bawal lumuhod. Ang kulit mo. Hindi bro, teka muna bro. Tumahimik ka muna bro. Bawal talaga luhuran yung rebulto ng mga Diyos-Diyosan bro. Hindi, wag mong sabihin hindi bawal. Sa amin bawal. Hindi kami luluhod. Hindi kami hihimas ng rebulto ng mga Diyos-Diyosan bro. Pag ako may nakita akong rebulto ng Diyos-Diyosan, at kung may pagkakataon ako, sabi ng Diyos, pawasakin yun. O ngayon, dito tayo sa rebulto ng mga santo. Kung tawagin ng Katoliko ay mga santo. Aware ka na ba bro na may talata dyan? Tama, bawal talaga sambahin ng Diyos-Diyosan. Kaya nga, kasi sabi mo, as a premise, gumawa kayo ng rebulto ng Nazareno, tapos lumuluhod kami doon. Ang tanong, biblical ba yun bro? Hindi tayo nagkakaintindihan sa tanong ko. Alam niyo ba kung ano yung tanong ko? Ang mali mo kasi bro, ganito, maniwag ka sa akin bro. Ang mali mo kasi bro, pinaratangan mo kasing simbahan na yung ginagawa doon na panood mo sa TV, wala naman sinabi yung babae doon na tara sambahin natin yung rebulto. Ang nangyari lang dyan doon, yung mga banal na bagay, teka muna, pasalitain mo muna bro. Yung mga banal na bagay kasi bro, na nakalaan sa Panginoon, may mga daluyan talaga ng grasya dyan bro para ka gumaling. For example, yung damit ni Jesus Christ bro, dati sa pananampalataya mo bro, mahipo mo lang yung dulo ng damit niya bro. Material yun Gagaling ka. Dahil sa lakas ng pananampalataya mo, gagaling ka. Mahipo mo lang yung dulo nun. Ngayon, itong mga rebulto ni Jesus Christ bro, ito rin ay isang mga bagay na nakalaan din sa kanya. Kagaya ng damit niya. Nakalaan sa kanya yon. Ngayon, itong mga rebulto, ito ay pagpaparangal sa Panginoon. At dahil sa pamamagitan ng mga rebulto ng Panginoon, pwede kanyang bigyan ng tagapagligtas. Okay, sige sir. Okay na ako May talata ako bro. Pwede ako sa next question? Hindi, ibig ko sabihin bro, aware ka ba sa talata na yon? Aware ka ba? Hindi nyo kasi naintindihan. Hindi naintindihan kita bro, wag kang mag-conclude kasi na hindi ka namin naintindihan bro, nakakaintindi kami ng Tagalog. Hindi. Anong tanong ko? Nakakaintindi kami ng Tagalog bro. Ang tanong namin dito, anong tanong ko? Alam mo ba? Ito, ibang tanong ko, ibahin ko. Hindi nga siya nagbabasa ng Bible, wala siyang yan. Alam mo ba na nakikinig lang yan sa kanilang Teka muna bro, Natsuki Alam mo ba na sabi ni Kristo, huwag kayong hahatol batay sa inyong mata? Oo. Kasulat din yan bro.
Alam mo ba yung talata na yun? Kasi wala ka naman nakita, wala naman nagsabi sa'yo na sinasamba naman yung rebulto. Nakita mo lang na niluluhuran. Lucas 6:37, huwag mo nga hatulan ng iyong kapwa. Hindi, iba pa to. Mas matindi to. Huwag kang humatol batay sa nakikita. Kasi nakita mo lang eh. Oh. Di ba nakita mo lang? Wala naman nagsabi sa'yo, bro. Sa Exodo 20:16, hatulan. Yan yung pagbibintang, pero yung paghatol batay lamang sa nakikita, di ba binabawal ni Kristo yan direkta? Di ba? Ay paano mo nasabing pinaratangan kita? Sige, di mo kami pinaratangan. Sinong nagsabi sa'yo na sinasamba namin yung rebulto? Sino nga yung nagsabi? Huwag ka muna tumawa, bro. Sino yung nagsabi sa'yo? Hindi mo alam yung tanong ko, sagot ka na sagot. Dahil gusto mo ipilit yung sa'yo. Ganito na John Dave, para Ubo to, sipain na to, bro. Pasensya na, bro. Hindi nyo ako kaya. Hindi ka namin kaya. One-on-one tayo, patunayan ko sa'yo na kinasihan yung mga rebulto namin ng Diyos. Debate. One-on-one tayo. Ito, one-on-one tayo. Sabi mo hindi ka namin kaya. Ngayon, hinahamon kita. Takot ka naman. Debate kaya mo ba? Para may kayusan, bro. Para makita natin. Minomute nyo kasi hindi nyo ako kaya. Last question. Hindi, huwag ka mag-question, pwede? Hindi mo kasi... Hindi pwede, bro. Ang gawin mo, bro, debate na lang para may kayusan. Dalawa tayo, one-on-one. Hindi mo kasi kaya sagutin. Yun lang yun. John Dave. Debate nga eh. Kaya nga kayo magdedebate para magkaalaman kayo. Nakaintindi ba talaga ng Tagalog yan, bro? Tanongin mo muna. Kung yung lahat hindi na nanalo yung pang 1v1. Bro, mamaya ka na magyabang, bro. Kasi dito pa lang sa talakayan, talo ka na eh. So dito, pakita natin na talagang may... nililigaw nyo nga ang tanong ko eh. Paano yun? Okay na nga, bro. Para nga makita mo hindi naliligaw yung tanong mo. Ayoko ng 1v1. Gusto ko 1v5. Okay na yan, bro. Kasi ibig sabihin, kapag hindi ka lumaban... Hindi nyo kaya eh. Pag hindi ka lumaban ng debate sa kanya, ibig sabihin, natatakot ka, bro. So, ganun lang yun, bro. Kaya lumaban ka na ng debate. Game. So, isa-set natin na magdedebate kayo. Para kayo dalawa lang. Hindi nyo kasi ako kaya ganyan kayo. Hindi, okay na, bro. Alright, sige. Ako muna magbumoderate. Nakakatuwa to. May iyak na naman. INC versus Catholic tayo. So, babasahin ko lang yung rules and regulations, bro. So, aware ka naman na kapag may debate, meron tayong rules and regulations. Kapag ikaw ay lumabag sa rules and regulations, no, masisipa kayo. Okay lang. So, wala lalabag sa rules and regulations, ha? Di, mamaya ka na mag-adom, bro, kasi... Wag tayo mag-adom, kasi Catholic ako, tas mag-add home ka. Diba? Okay pa to, sir. Okay pa to. Prutas pa rin to. Halimbawa, Catholic ako, tas mag-add home ka. Tas, syempre, masisipa ka dahil hindi tama yung ginagawa mo. Kaya huwag sasama doon sa amin. Anong topic natin tungkol doon sa rebulto nyo? Rebulto. Ako moderator. Ang topic ganito, proposition ko. Patutunayan ko na ang pagluhod sa harapan ng rebulto ng Panginoon ay kinasihan ng Diyos batay sa Biblia. Naniniwala din ako dyan eh. Lumuluhod ka sa rebulto ni Kristo, bro? Sabi mo, naniniwala ka. Pero hindi ako sumasamba doon sa ano. Ano ba talaga, bro? Wala naman ayun si lumuluhod sa rebulto ng Diyos, ha? Bro, ganito. Hindi naman kasi ako naniniwala doon sa ikaw ay pagagalingin ng rebulto mo. Kasi ganito na lang, ganito. Patutunayan ko na hindi sinasamba ng Katoliko ang mga rebulto. Patutunayan ko. Ayan. Kahit papagalingin. Ayan. Sige, yun na lang. Ayun. Adjust lang. Pwede na. Okay. Sige. Yun na lang. Para yung tag doon, yung medyo may subaysaya naman ng hapon ko. yan. Sige, start na tayo. Pangilan debate mo na to, bro. Kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Kawawa naman yung defender nyo, napaglaruan lang ng member. Paglalaroan daw, bro Nash. Sige na, yaman na. Magaling. Magaling. So, ganito. Sige. Hopefully, bro, may maniwala sa'yo, kaya mo maglaro, So, galingan mo, bro. Bigatan mo. Defender ng Catholic. Wala pa niniwala sa akin dito, pero wait lang, bro. Wait lang na rin kayo pagsabay-sabay. Diyan, Dave, mamaya ka muna ilabas yung yabang mo. So, babasahin ko pwede kaya sumali na rin pati moderator?
Babasahin ko lang. Bro, huwag mo ano yung moderator natin, bro. Huwag mo siyang... Ito talaga gusto ko na may magyabang para may suspense. Ang ganda panoorin, parang si Fernando Po Jr. ba? Na magpabugbog muna tapos aabangan na ang paghihiganti. Ituloy natin mga bro. Okay, sige sir, sorry. Pakilatag na lang ng rules and regulation natin dito. Okay, kalma mo lang bro kasi sinabi ko na wag mo na iutos, no? Huwag ka kasi nagsasalita ng kung ano-ano para madiretso ko na ha. Kalma mo lang sarili mo. Okay, sir. Okay, pagdatas niya na magpadoktrina na daw kayo, sabi ng aking katunggali, ang topic po ay start mo na bro, Nash? Yes, moderator? Yes. Teka lang, ayusin ko lang yung ano ko. Yung timer, para nakikita nyo. Ang topic na papatunayan ko na ang aral po, kabuuan po na aral ng Catholic Church patungkol po sa mga rebulto ay hindi po pagsamba mismo sa mga rebulto direkta. Iyan po ang papatunayan natin ngayon at sinangayunan niya ni John Dave dahil ito po ay biblical. Na hindi lang po ito na ituro ng mga pastor nila at mali po ang pag-aturo. Ang turo daw po ng mga pastor nila ay ang mga Katoliko daw ay sinasamba direkta yung mga imahe na ginagawang Diyos-Diyosan daw. Hindi daw sila tutol sa rebulto. Ang masama daw yung pagsamba ng mga Katoliko sa rebulto. Sa papatunayan po natin na hindi naman sinamba ng mga Katoliko. Actually ito po ay nakakalugod sa Diyos at ito po ay nasa Biblia ang letra por letra. So basahin natin dito. In that day, Isaiah 19:19. Ito yung verse na prophecy. In that day, future, there shall be, magkakaroon an altar. Ng altar. At ano pa? Of the Lord, altar sa Panginoon, in the midst of the land of Egypt, and a monument, monumento of the Lord, ng Panginoon, monumento ng Panginoon, at the borders thereof. Ayan o. Kakaroon ng monumento. So ito yung rebulto ng Panginoon na nasa amin. Egypt na po yan, hindi na po yan mga Israelita lang, no? Included na po yung mga hintil dyan, ano, Ehipto. Future yan. So yung monument dito, rebulto to. No, mamaya titignan natin sa Hebrew. Pero ito na, no? Anong silbi ng rebulto? At altar sa Panginoon. Sabi dito, it shall be, ito yung purpose, it shall be, ito ay magiging pinakatanda for a sign and for a testimony at patotoo sa Panginoon of the Lord of hosts, in the land of Egypt. For they shall cry to the Lord, pag ikaw ay iiyak, kagaya ng mga napapanood nyo sa TV. No, umiiyak kami sa harapan ng rebulto ng Panginoon on that day. In that day, yun yung topic. Pag nagkaroon na ng altar at patotoo sa Panginoon, He shall send them a savior because of the oppressor, dahil sa mga manguusig, oppressor, or namamaratang, and a defender to deliver them. Padadala ng tagapagligtas at tagapagtanggol. Ayan. Yan yung ginagawa namin, no? Hindi yan pagsambaw. Nakasulat pala yan, no? Kinasihan ng Diyos, Kasi ang kasulatan po ay kinasihan po ng Diyos pag nasa Biblia. 2 Timoteo 3:16, no? Sabi dito, sa talatang 21, and the Lord shall be known by the Egypt, at makikilala ang Panginoon ng mga taga-Ehipto. So doon pala namin, dahil may patotoo sa Panginoon, makikilala namin ang Panginoon. Hindi kagaya ng mga protestante, wala silang kasiguraduhan kung anong itsura ni Jesus Christ. Kesyo ganto, kesyo ganyan, hindi natin alam, wala nakakita sa mukha ni Jesus Christ, ba't nyo ginawa? Ito makikilala. Dahil sa rebulto niya, sa patotoo sa kanya, testimony, patotoo sa Panginoon, testimony to the Lord of hosts. Sa MBB, pagpaparangal pa yan Pagpaparangal And the Egyptian shall be known by the Lord, at makikilala na ang mga taga-Ehipto ng Panginoon in that day. Yung future event na yan, in that day, there shall be an altar of the Lord, sa tsaka rebulto ng Panginoon, monument of the Lord. Sa araw na yaon, in that day, doon namin siya makikilala. And shall worship Him. Sasamba doon sa araw na magkaroon ng rebulto ng Panginoon at altar. Worship. So kaya pala kami nag-worship sa harapan ng rebulto at altar sa Panginoon. No? Kasi yan ang mga kagamitan sa pagsamba, at sasambahin namin siya sa araw na magkaroon yan ang Panginoon, Him. Yun yung Lord. Him, si Jesus Christ yan, Him, Lord 2 Korinto 4:5. With sacrifice o adoration pa. May pagsasacrifice in offerings, yung Eucharist yan
And they shall make vows. Yun yung mga pangako. Covenant. They shall make vows to the Lord and perform them. Sobrang linaw. Di ba? So hindi pala yan masama. Yan pala ay kinasihan ng Diyos. At ang sinamba, hindi yung rebulto. Yung Lord. Kaya hindi namin sinasamba yung rebulto. Ang sinasamba namin pala doon yung Lord direkta. Kasi yun ay patotoo sa Kanya. Testimony to the Lord of hosts. Sa lupain ng Ehipto, letra por letra, letra por letra. No? Boy letra eh, kaya ako nabasagan na boy letra for info lang, no? Kasi letra por letra. Yan, no? At ang Panginoon dito ay sa prophecy, sa letra por letra ng Biblia, ha? Tayong ano dito, palusutan dito eh, di ko kayo iheheli dito eh, no? Ang pinapangaral na Panginoon, siyempre, pangunahin diyan si Kristo, letra por letra. Subalit, kung ang sino man ay ikalawang Korinto 2 pala to 4, ikalawang Korinto 4, 4:5, sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming mga sarili, kung hindi kasi Kristo. Si Kristo ang ipinapangaral, hindi yung sarili. Hindi ka gagamit ng talata para sa sarili mo. Ang gamitan natin ng talata si Jesus Christ, no? Sapagkat hindi niya sinirang sapagkat sa pamamagitan niya natupad ang mga hula ng mga propeta, Mateo 5:17-20, no? Ayan, no? Hindi namin ipinapangaral aming mga sarili kundi si Kristo. Ayan, no? Bilang Panginoon. At kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Kung ano yung doktrina sa taas dito? Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo pala yung larawan ng Diyos. O, yung hindi nakakita sa larawan ng Diyos, hindi daw nakita yung mukha ni Kristo kasi dahil palusot eh, wala naman camera noon, brother boy litra, wala magpipicture kay Jesus Christ. kaya nga rebulto eh. O, anong kalagayan nila? Anong kalagayan ng mga yon? Binulag ng Diyos ng sanlibutan. Si Satanas yan sa Pahayag 12 talatang 7 hanggang 9. Yun yung kalupaan na sanlibutan. Walang lugar sa kanila ang langit. So hindi siya universal. International lang. Ano yung imahe ni Kristo? Ng imahe ng Diyos na si Kristo? Sapagkat siya ang Diyos na nagsabi, magdingning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesus Kristo. Mukha ni Hesus Kristo, letra por letra. Kaya pala kami may mukha ni Hesus Kristo eh. No? Para makilala siya at yun ay patotoo sa kanya. Last 2 minutes. So, yung prophecy na yun, ayun po talaga ay katuparan kasi sa Ehipto at in that day kay Jesus Christ. No? Letra por letra. Mateo 5:17. Huwag ninyong isipin na parito ako upang sirain ng kautusan ng mga propeta. Hindi ako naparito upang hindi upang sirain. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o kudlit ay hindi mawawalan hindi mawawala sa kautusan hanggang hindi matutupad ang lahat ng mga bagay. Kaya't sino man ang sumuway sa isa sa mga pinakamaliit sa mga utos na ito ay magturo ng hindi gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga tumutupad sa usapan ay magtuturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So kami po ang mga dakila sa kaharian ng langit, bagkus kami po ay may mga patotoo ni Kristo. Ayun po yung rebulto at altar sa Kanya. Apokalipsis 12:17 nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang mga nalalabing binhi ng babae. Ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos, ano yung mga tumutupad sa mga utos ng Diyos? At may mga patotoo ni Jesus. Testimony to the Lord. Yun yung rebulto niya.
Ayun yung letra por letra. No, napakalinaw talaga, no? Kaya to be conclusion, hindi po masama yun. Yun po ay kalugod-lugod sa Diyos at hindi po namin sinamba direkta yung rebulto. Doon lang sa araw na magkaroon ka ng altar at rebulto para makilala mo siya. Yun, ng mga taga-Ehipto. Para makilala siya ng mga taga-Ehipto. Magkakaroon ng altar at rebulto ng Panginoon. At dali na ipatotoo sa kanya at dahil doon makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. Kayo hanggang ngayon, hindi nyo pa rin nakilala. Kasi ako Kristyano, Bible, pero hindi nyo nakilala yung Panginoon kasi wala kayong patotoo sa kanya. Hindi nga altar wala rebulto wala rin. Binulag kayo ng Diyos ng sanlibutan. Ano yun? Yung diablo po. Yun po yung diablo. Ang ama ng kasinungalingan po si Satanas. No, at si Satanas po ang gawain sa pahayag 12:10, paratangan ng simbahan araw at gabi. Letra por letra. Yun lang bro. Maraming salamat. Ayan, so diretso tayo, 10 minutes din, question and answer. Ready ka na, no? John Dave. Bago mag-cross-examination, magbigay muna tayo ng manifestation. Ang mahalagang natutunan ko sa binasa ni Boy Letra sa Isaiah 11:11, na mayroon palang hula na maganap sa Ehipto, ito ay maraming taon na ang nakalipas. Tingnan nga natin ang talahanayan sa circa 1,512 sa panahon ni Moses at circa 732 sa panahon ni Isaiah, mahigit na sa 700 taon ang nakalipas. May propesya si Isaiah na magkaroon ng altar sa Ehipto at sa boundary nito ay may rebulto ng Diyos bilang patotoo sa Panginoon. Kung nalaman ko lang ang talata na yun, sana doon na ako kukuha ng pangalan ng aking relihiyon at tatawagin ko sanang Altar of the Lord Ministry na nagmula sa Ehipto at kumalat sa buong mundo hanggang nakarating sa Pampanga. Nahuli ka na bro. Pero sa kabilang banda, bakit hindi na lang pinapagawa agad-agad ang larawan sa rebulto ng Diyos? Para nun palang nakilala na ang hitsura ng Diyos. Kung ikulit ang larawan ng Diyos, anong larawan ng ikulit ng artist? Hindi naman pwede na ahas uli ang ikulit sa larawan dahil hindi naman siguro ahas ang hitsura ng Diyos. Tama, wala pa kasing nakakita ng buo sa Diyos nung panahon na yon. Kaya may itinakdang panahon at sa araw na yon, maipasatuparan na ang hula. Sino kaya ang katuparan ng hula? Ang mga hula sa lumang tipan, ang katuparan ay si Kristo. Ang problema ninyo kung ano ang maging hitsura ng rebulto o monument sa Diyos na ilagay sa Ehipto bilang tanda ng Diyos. Basahin natin sa Kolosas 1:15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya siguro ako na ang rebulto na nandoon sa Alexandria, Egypt ay rebulto ni Kristo. Gaano ka kasigurado bro? Dahil ang unang nakatalang apostol na nangaral sa Ehipto ay si San Marcos, Mark the Evangelist. Siya ang itinuturing na tagapagtatag ng Kristyanismo sa Ehipto at ang unang obispo ng Alexandria, therefore Katoliko. Si San Marcos ay dumating sa Ehipto noong humigit kumulang 42 AD upang ipalaganap ang ebanghelyo. Itinatag niya ang simbahan ng Alexandria na naging isa sa pinakamahalagang sentro ng Kristyanismo sa sinaunang panahon. Ayon sa tradisyon, siya ay nagdusa ng matinding pag-uusig at kalaunan ay pinatay sa Alexandria dahil sa kanyang pananampalataya. Ito yung talata sa tanong ni Melanie kung bakit hindi na lang rebulto ng tansong ahas tulad ng ginawa ni Moses na sino mang makakita sa ahas ay mailigtas sa kamatayan. Brother Borromeo Elijanut, pakibasa sa Juan 3:14-15. Walang hiya ka, ginawa mo pa akong tagabasa. Juan 3:14-15, ganito ang mababasa. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kuntinto ka na roon? Salamat bro. So kita nyo, yun ang dahilan kung bakit pinagliban ang paggawa ng monumento sa Diyos dahil hinihintay muna si Kristo. At nang makita na ng mga tao si Kristo, mayroong na silang idea kung anong hitsura ang iukit sa larawan sa monumento ng Ehipto. Kaya si Kristo ang katuparan ng mga hula sa lumang tipan. Kaya kalimutan na natin ang maraming pangalan sa Diyos sa lumang tipan tulad nito sa talahanayan. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama
kundi sa pamamagitan ko. Juan 14:6. Kaya dumaan ka kang Jesus, hindi ka diretso sa Amang Jehova, Elohim, at iba pang pangalan na nakasulat sa lumang tipan. Balik na tayo sa cross-examination ng INC sa kay Boy Letra. Ano kayang maasahan natin dito sa mga tanong? May sustansya kaya ito? Ituloy natin. Kung tanong ka na bro, tanong ka. 10 minutes. 10 minutes. O, tanungin mo siya bro sa nilatag niya. 10 minutes ka magtatanong. Yes, sir. Yung tanong ko lang sir, yung nilatag mo na sa Isaiah, yung 19 verse 19. Tama ba? Yes, bro. Tama. Basahin mo sa ano yan? Sa Filipino version? Pwede, bantayog. Pero sa Hebrew, pag binasa natin sa Hebrew, para direct to the point tayo. Ito, meron ako ditong Hebrew. Oh. Ay, tama to. Ayan, oh. Filler yan sa King James Version. Sa Duwairans Monument. Pero sa Hebrew, standing image. Next question. Makatayong larawan. Next question. Basahin ka. Okay, basahin ka? Pwede, premise mo yan eh. Si Yahweh ay ipagtatayon sa Ehipto ng isang altar at siya ay pararangalan sa pamamagitan ng isang haliging bato sa may hagdanan ng lupain. Pag sinabi sa yung haliging bato, ano yun? Ano yung tao? Pag sinabing haliging bato, ayon sa Hebrew, matsebo, standing image, nakatayong larawan, rebulto. Ayan, letra por letra. Larawan lang. Yan, sinagot ko na. Next question. Ang nilagay dyan na larawan lang? Ang sabi doon, nakatayong larawan sa Hebrew. Yung Strong's Concordance niya, matsebo. Yung Strong's Concordance niya, usage yan bro. O, pagkagamit, usage. Nakatayong larawan. Kaninong nakatayong larawan? Lord of Hosts, Panginoon. Sinong katuparan? Si Kristo, 2 Korinto 4:5. Anong ginawa ni Kristo? Tinupad ang mga hula ng mga propeta. Mateo 5:17-20. Anong ginawa ng simbahan? Ipinangaral at itinupad. Ayon sa Apokalipsis 12 talatang 10, kami ay may mga patutuo ni Kristo at galit sa amin ng dyablo. Anong ginawa sa amin ng dyablo? Pinaratangan araw at gabi. Yun yung ginagawa nyo. Pinaratangan araw at gabi. Gawain ng dyablo. Next question. Tanong ko lang, yung sinasabi mo na rebulto, lahat ba ng ay sinusunod yan? Lahat ng anong bro? Anong? Lahat ng naniniwala dyan sa talata na yan, sinusunod ba yan? Oo bro, sinusunod namin ito. Napanood mo pa nga sa TV, sabi mo. Doon kami lumuluhod sa harapan na rebulto ng Panginoon. Kasi patutungo sa kanya, standing image yun. Sa Panginoon, pag-repair sa Panginoon, standing image yun. Wait lang. Nag-explain na. Bro, ang moderator magsasabi ng next question, bro. Kapag sinabi ko next question, doon ka lang magtanong, bro. So, go ahead, Boy Letra, pakitapos 20 seconds. Refer yan sa Panginoon. Kaya pag referado sa Panginoon, yung standing image sa usage, rebulto ng Panginoon. Pero pag refer sa mga bulaang propeta siguro, baka maging idols na. Ayan. Pero dahil nga sa Panginoon, tunay na Diyos, standing image ng Panginoon, rebulto sa Panginoon. Anong sabi sa Isaiah 19:19? Sabi dito, sa araw na yaon, makikilala namin ng Panginoon at doon kami sa araw na yaon, magwo-worship. Ayan o. Ang sinamba, yung Lord, hindi yung rebulto. Next question. Pagbibintang lang yun. Wait lang. Ibig sabihin mo, sir, pagka lumuluhod at umano dyan sa rebulto, ay hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyosan? Hindi, kasi hindi naman Diyos-Diyosan yung Panginoon dito. Capital L yan, Lord yan, no? Pero pag may nabasa ako na pagsamba sa Diyos-Diyosan yung ginagawa nyo, talo ka na. Hindi, ito yung ginagawa namin, bro, eh. Monumento ng Panginoon. Hindi naman kami gumawa ng monumento ng mga false prophet, eh. Yung mga nagpapaka-Diyos. Pag napatunayan ko sa iyo sa Biblia, hindi ko... Showdown yan, bro. Showdown. Sige. Showdown. Sige, basahin mo. Katoliko, sumasamba sa rebulto sa Biblia. Basahin mo na. So, may nabasa ka talo. Moderator's time. John Dave. John Dave. So, hinahamon mo ba siya? Showdown, bro? Katoliko. Gusto ko lang mapatunayan niya yung Isaiah niya. Yung Isaiah. Okay muna tayo po. Time tayo, ha? Yung Isaiah niya, kasi sinasabi niya, pag sumamba dun sa patapusin niyo muna ako moderator's time muna. Ako muna magsasalita. Kapag sinabi mong pag nabasa ko, aaminin mo, talo ka na. So, you're asking for a showdown. So, technically, papasok ka moderator dyan. So, kapag nabasa mo, talo na siya. Kapag wala ka nabasa, talo ka. So, ganun ang kalalabasan ng bro. So, hinahamon mo ba siya ng showdown? Ko-confirm ko lang sa'yo, bro. Showdown ba yan? Yes or no, bro? Pwede. So, showdown. Kapag wala ka nabasa, titigil na natin to. Ang patakaran kasi namin... Basahin mo. Pag mo naitigil, bro, tuloy lang. Pag may nabasa siya, talo na ako. Pag wala siyang nabasa, tuloy lang. Sayang, bro, eh. Sayang yung aral. Okay, sige. Sorry, ayun yung request niya. Sige, bro. Go dyan. Anong given question, Boy Letra?
Sabi niya, pag napatunayan doon niya sinasamba ng Catholic Church yung mga rebultong, dito, sa Biblia, babasahin niya. Anong yung gusto kong hanapin. Mabasa yung Katoliko na sumasamba. Dito sa... Okay lang? Bro, ang hinihingi niyang question sa'yo, bro. Talata, bro. Ang hinihingi niya sa'yo, bro, pag nabasa ang Katoliko, sumasamba sa rebulto, bro. Letra por letra. Kasi pag sinabi nabasa, letra por letra yan, bro. Dito sa Exodo. Okay na? Exodo. Sige, bro. 23 ang talata 5. 23? 20. 23 hanggang 5. 23 hanggang 5. Ano nakasulat? May sinabing Katoliko dyan? Huwag ka magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap. Bro, ang showdown bro, mga Katoliko. Sige, wait lang. Pwede patapusin mo ako? Showdown ta bro. Pag showdown bro, walang explanation yun bro. Teka, basa lang eh. Paliwanag ko lang bro. Pag sinabi showdown bro, hindi ka mag-explain bro, John Dave. Nasa rules and regulations natin yan. Kapag pag humingi ka ng showdown, hindi ka mag-explain, babasa ka lang. Walang explanation doon, babasa ka lang. Kung ano yung sinabi mo, yun dapat yung mababasa. Walang explanation doon. Yun yung showdown bro. Okay, ang given question kasi bro, may mababasang Katoliko sumamba sa rebulto. Yun yung dito. Kaso dyan sa talata bro, wala ka nabasa bro, Katoliko. Yan ang parating daing ng mga anti-Katoliko. Nagpaparatang na ang Katoliko nagsamba sa mga rebulto. Hoy, hindi nyo ba naisip na ang binabatayan ninyong libro ay gawa ng Katoliko? Hindi man lang kayo nahiya. Wala nga kayong ambag sa paggawa ng Biblia. Binabawasan pa ninyo. Kayong mga anak lang ng Biblia at ni Martin Luther, huwag kayong hihigit sa gumawa ng Biblia. Panoorin din ninyo itong video kung sino-sinong Katoliko ang nag-ambag upang magawa ang hinahawakan ninyong Biblia. Ang Biblia ay huwag ninyong isukat sa Katoliko dahil hindi Biblia ang sukatan ng Katoliko. Mayroon pang tradisyon at magisterium, bagkos gamitin ninyo ang Biblia sa pagsukat sa inyong kaalaman. Dahil hindi mo kayang sukatin ang kaalaman ng Katoliko na may edad na 2,000 taong gulang. Ilang taon ka na ba? Tuloy tayo bro, walang explanation bro. Next question bro. Next question na tayo bro, next question. Gusto mo explain mo na lang. Sa tanong. Hindi, walang kampiyan bro. Showdown. Alam mo ba yung showdown bro? Alam mo, hindi nyo ako pinag-explain. Kakampi mo kasi moderator eh. Sige, okay lang. Hindi bro, pag showdown bro, wala talagang, kaya nga showdown, pag sinabing show, lalabas, down. Ilabas mo. Ganun yun, bro. Tagalog na lang. Wait lang, bro. John Dave. Huwag kayo mag-usap. Ganito lang, John Dave. No, pag sinabi kasi showdown, may rules and regulations tayo. Sabi ko sa'yo, inagrihan mo yung rules and regulations natin dahil sasabihin mo, nagbabayas ako. Diba? Sige, sir. Tuloy na lang. Tuloy. Tuloy tayo, bro. Go ahead. Nasa naman tayo? Dun sa unang, yung Exodo 20. Yung binigay mong talata, nandun tayo bro. Sige, kung gusto mo, yun ang tanong ko. Dito kasi sa Exodo 20, ang sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Huwag kang gagawa. Para sa iyo na naramang anyoan. Kawangis man o anumang anyong nasa taas at nasa lupa. Nasa langit. O nasa ibaba sa lupa. O nasa anyong tubig. Sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Pag sinabi mo bang yuyukuran, anong ginagawa doon? Huwag mo yuyukuran, huwag mo paglilingkuran. Kagaya nyo, inalayan nyo pa ng bulaklak ko. Gumawa kayo ng larawang inanyuan, tas inalayan nyo ng bulaklak. Felix Manalo. Kung yan ang unawa nyo dyan, nilabag nyo bro. Yun nakasulat, batay sa unawa nyo. Hindi, ito sasabihin ko sa iyo bro, sir. Pag sinabi mo bang yuyukuran at paglilingkuran, naglingkod ka ba dyan? Sa pinakita mo? Bro? Paglilingkod ba yan? Pinakita mo? Ang sagot ko doon. Yung picture na pinakita mo, paglilingkod ba yan? Oo bro, inalayan nyo ng matatawag mo bulaklak bang paglilingkod dyan o yan lang ang definition mo ng paglilingkod? Hindi, inalayan nyo ng bulaklak ko. Sa amin, inalayan namin ng bulaklak. Teka muna, pasagutin mo muna bro. Wait lang, moderator's time bro. Nagtatanong ka bro, hintayin mo siya makasagot 20 seconds bro bago magtanong ulit. Rules and regulations bro, please, pakisunod. Sunod tayo. Hindi ko kayo papayagan na magiging magulo bro kasi may rules and regulations eh. Ang problema wala sa moderator, nasa tao na yan bro kasi dapat kayo sumunod doon. Kaya nga tayo naglagay ng rules and regulations eh para hindi magulo tapos guguluhin mo.
No? O so, pakituloy bro, Boylet. No, ang sagot ko, 20 seconds yan bro. Yes, paglilingkod yan, batay sa inyo. Kasi pag kami, nag-aalay kami ng bulaklak kay Mama Mary, sinasabi nyo, sinasamba namin, pinaglilingkuran namin. Alam nga naman, pang-iinsulto yan, bulaklak. Siyempre, paglilingkod yan, pagpaparangal yan sa mga Diyos-Diyosan. Sabi nyo, aral nyo yan. Tapos, ayan nyo, larawang inanyuan. May mata, hindi nakakita, may tenga, hindi nakakarinig. Aral nyo yan, ha? Unawan nyo sa Exodo 20 verse 4 to 5. So, kayo yung lumabag sa aral nyo, hindi kami. Kasi hindi naman rebulto ng Panginoon to eh. Yung topic ko kanina, rebulto ng Panginoon. Pero na lang, kung Panginoon nyo to. Okay, next question. Pero ang pinagkaiba natin, dinadasalan nyo kasi yung si Maria. Kami hindi. Nakasulat yun sa letra por letra, Hebreo 12. Teka, sasagutin mo na kita. Ano ba talaga? Sasagutin kita. Sabi nyo, di. Time mo ito magtanong. Wait lang. Bro, ang trabaho mo bro, hindi mag-conclude. Magtanong ka lang bro. Huwag ka mag-conclude muna bro. Tanong ka bro, tanong. Tas hayaan mo siya. Tanong mo yun? Hindi pa ba tanong yun? Sabi nyo, dinadasalan nyo. Sabi ko, yes. Ay ano? Nangingi kami ng dagdag panalangin. Ano? Sabi, subalit kayo yung lumapit. O lumapit daw kami sa bundok ng Sion. Ano yan? Mga anghel, mga banal. Sa mga espiritong, ay ano? Mga matuwid na pinasakdal. Kasama si Mama Mary. Espiritong matuwid na pinasakdal. Nasa langit na siya eh. Jerusalem sa kalangitan. Oh. Lino, pati anghel nga oh. Next question. Yan nakita mo din, yung pinakita mong picture ng ano, niluhuran ba yan? Sinamba ba yan? Sinamba kasi inalayan ng bulaklak. Ayan oh, bulaklak oh. So sabi nyo, pag inaalayan ng bulaklak si Mama Mary Sampaguita, sinasamba. O kayo nagsabi, ako hindi walang sinasabing ganyan. May mapapakita ka sa akin na sinabi namin na ganyan? Nasa mga television yan bro eh. Pupuntaan ko pa ba yun? Alam niyo yan bro, sabi nyo inaalayan ng bulaklak ko. Ayan ang bulaklak yan, pabilog. Ang ibig sabihin, ang definition mo ng pagsamba ay ganyan. Dahil ganyan ang ginagawa nyo. Definition nyo yan. Sabi nyo pag inaalayan ng bulaklak, kung ano-ano pang gagawin, sinasamba. O ayan. Kami ang unawa namin sa Exodo 20 verse 4 to 5. Specific lang yan sa mga Diyos-Diyosan bro. Hindi yan kahit anong larawan. Tingnan mo sa Hebrew bro. Tingnan mo na sa Hebrew Hindi yan kahit anong larawan na general. Diyos-Diyosan lang yan. Ilang segundo ba ang pagsagot niyan? Tagal naman. 20 seconds. Sabi ako bro, 20 seconds bro. Next question na nga eh. Sinabi ko na, di ba? Next question. Sino kuya? Okay na ba? Next question bro. Sinabi ko na next question bro. Nagdaldal kasi ng daldal siya. Oras ko magtanong eh. Bro, tahimik ako dito. Bro. Tahimik bro. Tahimik. Next question na kanina pa. Sinabi mo. Yung may isa pa ng parcel. Ibig sabihin pag si Maria yung dinadasalan, mga ganito ganyan. Ano 'yun? Hindi pagsamba 'yon? Hindi kasi ang Exodo 20 verse 4 to 5 ayon sa amin aral namin. Ayan Exodo 20. 20 verse 4. Hindi yan rebulto na Mama Mary kasi rebulto ng mga banal yung sinasabi mo eh. Rebulto ng mga Diyos-Diyosan yan, peselo, idols so. Rebulto ng Diyos-Diyosan. Time. So, dyan natapos yung ating... Wala, nasayang lang yung tanong ko. Wait lang bro. Huwag ka mag-side comment. Tapos ang rules natin yan bro. Iwasan mo yung side comment. Bibigyan ka namin ng time, 10 seconds, 10 minutes bro para mag-present. Go ahead bro, ready ka na ba? Dave? Sa mababasa natin dito sa Exodo 23 hanggang 5, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yan, letra por letra din yan. Boy letra, baka ako na mabansag ang second boy letra. Huwag kang gagawa ng para sa'yo, ng larawang inanyuan, kawangis man o ano mga yung nasa itaas, sa langit o nasa ibaba, sa lupa. Walang nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag kang magyuyukuran. Paglilingkuran sila sapagkat akong Panginoon mapanibughuin na aking dinadalawang katampalasanan ng mga magulang sa mga hanggang sa 3 at 4 na saling nahit. Yan sinasabi dyan, huwag kang gagawa para sa larawang inanyuan. Yan. Ang ibig sabihin yan, kung akong yan, maliwanag na sa pahayag mismo ng Diyos, huwag kang gagawa
para sinallarawang inanyuan. Huwag mong yuyukuran sila. Yan sa pagyukod pa lamang at saka sa paglilingkod eh. Maling-mali na eh. Yan. Eh bakit ayaw ng Diyos na gumawa ang tao ng ganung uri ng larawan? Pagtapos gawin paglilingkuran. Yan eh, kahit sabihin ninyo na hindi ninyo sinasabi ninyo na yan eh, kahit sabihin ninyo na hindi nyo pinaglilingkuran, niyuyukuran nyo naman. Tapos sasabihin ninyo dun sa mga interview na kung wala itong si Santong ganto, wala to si Rebultong ganto, hindi kayo gagaling sa ano. Yan eh, kaya kong patunayan dahil madami na ako nakausap na mga sektang Katoliko na ano, na gumaling dahil sa rebulto, sa manggagamot, sa mga kung ano-ano, mga anting-anting. Hindi ba idolo yan, rebulto yan? Tapos itatanggi ninyo. Kundi ikaw, yan sa ano, kundi ikaw ay napakataas laban sa Panginoon sa langit at kanilang dinala ang mga kasangkapan sa kanyang bahay sa harap mo at ikaw, ang iyong mga mahal na tao, ang iyong ay nagsiinom ng alak sa mga yaon at iyong pinuri ang mga Diyos na pilak, ginto, tanso, bakal, kahoy at bato. Doon pa lang mga bro, kung akong tatanungin ninyo, doon pa lamang, alam nyo ba kung saan nadala yung kadugtong nun? Baka pinanggatong na nga, sabi ng Biblia. Anong napapakinabang? Hirap kasi na signal. Okay na sir, dito sa awit, 114, 4 hanggang 8. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari sa mga kamay ng mga tao. Sila ay may mga bibig, ngunit hindi nagsasalita. Mga mata mayroon sila, ngunit hindi sila makakakita. Sila may mga tainga, ngunit hindi sila nangangakarinig. Ang pinopoint ko dito, mga sir, yung paggawa naman ng kawangis natin, ang pinopoint ko kasi kanina, hindi kasi tayo nagkaintindihan, so time ko siguro mag-explain ngayon. Ang tanong ko kasi doon, hindi ko naman tinututulan yung rebulto na gagawin. Ang tinututulan ko doon, yung sinasabi na kaya kang pagalingin ng rebulto. Di ba pagsakba yun? Pupunasan mo, tapos yung panyong pinunas mo dahil sa debosyon mo, doon sa rebulto. Oh. Ito sir, tanong mo sa akin mamaya. Dahil tinanong ko dito sa pari kanina, sa pari na dito sa amin, nung ako'y dito. Kasi meron kayong itim na Kristo, puting Kristo, at saka batang Kristo. Tinanong ko yung pari nyo kung sino makapangyarihan doon sa tatlo. Kasi kung hindi kayo sumasampalataya doon sa itim, doon sa kahoy mismo, ito lang masasabi ko, hindi nyo iiwanan yung puti ninyong Kristo doon sa bahay nyo para sumamba doon sa itim na Kristo. Kahit pa sabihin ninyo na hindi yun pagsamba, at paggalang yun doon sa image, dahil hindi ko naman sinabing mismong yung kahoy niyan, sinamba nyo. Ang sinasabi ko, iniwan nyo yung puting Kristo para lang sumamba doon sa itim na Kristo. Iiwan nyo yun dahil sa tindi ng debosyon nyo doon, pupunasan yung panyo. Pagka tinanong kayo, sasabihin ninyo na sobrang galing nung rebulto na yon, kaya lagi kayong nandun dahil yun na nakakapagpagaling sa inyo. Hindi nakalimutan nyo na, nakalimutan nyo na kaya nagkaroon noong image na yon ay para sa Diyos. Yun, hindi ko tinututulan yung talata mong binanggit kanina doon sa Isaiah dahil sadya naman kaya nagkaroon ng rebulto bilang pag-aalala natin sa Diyos. Pero ang tinututulan ko, yung ginagawa ninyong nakasanayan na tradisyon ninyo na sasabihin ninyo na pag pinunasan ng panyo, yung panyo, healing galing, pupuna sa may sakit at okay na. Nakalimutan nyo na ang Diyos. Dahil na nasa talata rin yan ng Biblia na darating ang panahon, sasambahin ng nilalang kaysa sa lumalang. Yan ay nasa Biblia at kaya ko naman basahin. Pero alam ko namang alam nyo na yan. Ang ibig kong sabihin, iiwanan ninyo yung isang Kristo na puti, kawawa naman. Tapos lilipat kayo doon sa itim na Kristo dahil sabi ninyo, mas magaling ang pwersa, mas magaling ang kapangyarihan. May batang Kristo pa kayo na pagka pumaparada, ginagawa ninyong patatawanan yung tao. Kung napanood nyo yung viral na tao, ginawa ninyong santo. Yan ang ibig ko sabihin. Hindi ko tinututulan yung pagluhod o pag-alay ng mga ganyan-ganyan. Ang ibig ko lang sabihin, para sa akin, siyempre, sumasamba tayo sa Diyos. Pero dapat hindi naman yung kagaya nun na sasabihin ninyo na kaya kayo gumaling dahil pinagaling kayo nung santong iyon. Pinagaling kami ni Padre Pio, ni ganito, ni Rebulto ni Garni. Sa puno ng saging, lumabas ang imahe ni Kristo. Sa kalendaryo, sa pet ng aso. Yan ang sinasabi ko. Kung hindi yan kung tututulan ninyo, ang sinasabi ko na hindi yun pagsamba, ay mamaliin ninyo yung sinasabi ng mga nai-interview na kaya sila gumaling at saka nagkaroon ng mga himala ay dahil doon sa bagay na yon. Nakakalimutan nila, nilampasan na nga nila yung nilampasan na nga nila na kinasangkapan po itong rebultong ito para kami gumaling. Wala man lang ako narinig na gano'n. Pero kung may narinig sana akong gano'n, baka maniwala ako na hindi kayo sumasamba doon sa rebulto. Yung mga verse na binasa ko na lang kanina, yun na lamang siguro ang ko. Pwede naman kayo magtanong sa akin kung hina kasi na signal ko dito, hindi ako makapagbukas ng net. Kaya medyo hindi ako makapag ng talata.
Di yung sa naunang mga binanggit ko na lamang na talata, yun na lang. Ang ano. Sa may yung mga nagko-comment ng ganyan kasi hindi nila alam na yung kanilang kamembro ay ganun talaga. Kaya confirm ko lang, wini-wave mo na ba yung 2 minutes and 30 wave na, wave na. Okay, sige. So, Uncle Boy, ready ka na? Ready na, bro. Okay, bro, go ahead. 10 minutes, go ahead. Sabi mo kanina, sa awit 115.5, yung mga rebulto namin, inano mo doon, hinalintulad mo doon na may mata, hindi nakakita, may tenga, hindi nakakarinig, tama ba? Ngayon ito, may mata, tsaka may tenga, nakakarinig ba to at nakakakita? Pero hindi yan sinasamba. Yung tanong ko, bro, nakakarinig ba to at nakakakita? Oo, wala. Pero sabi doon, huwag mo sasamba. Wala. Sinasamba mo ba yan? So, ibig sabihin, mali yun na porket may mata na hindi nakakita, kailangan hindi yung Diyos-Diyosan, kailangan sambahin, no? So, sabi mo, yung nasa reno namin kulay itim, kaya mali, tama ba? Kasi hindi naman itim si Kristo, ganun ba yun? Yung argument mo? Confirm lang. Hindi. Kasi ito kulay tanso eh. Akala ko ba nakikinig ka? Hindi yun ang sabi ko. So wala kang problema sa kulay, kasi ito kulay tanso to. Oo, ang sinasabi ko, meron na kayong puting Kristo sa bahay, pero dahil sa pananampalataya niyo doon sa itim, doon kayo pupunta. Sa Bible, di ba, ang mga rebulto gawa sa tanso? Ang sabi ko, yes or no muna, bro. Tanong yan. Alright. Pinak, tanso. Alright. Sunod na tanong. Sabi, di pa tapos 20 seconds daw. Pero ang sabi, magkakamali ka lang pag sinamba mo. Sinasamba mo ba yan? So, sa papanong paraan, sa pagluhod. Sa pagluhod, bawal sumamba sa pagluhod, tama? Hindi ko sinabi na porket lumuhod kayo sumamba. Dahil ako, pag nanalangin ako, minsan lumuluhod din ako eh. Sunod na tanong. Rebulto lang ba ang bawal sambahin? Di ba pati tao, bawal din sambahin yung tao? Sabi ni Kristo, Mateo 5:10, di ba? Diyos lang ang Panginoon mong Diyos lang ang sasambahin. Depende. Kung inutos ng Diyos na sambahin mo, pwede. So, pag lumuhod ka, sa harapan ng rebulto, pag lumuhod kami sa harapan ng rebulto, sinasamba namin yung rebulto, yun yung tingin nyo kahit hindi. Hindi yun ang sinabi ko. Ang sinabi ko, hindi ko tinututulan yan. Akala ko ba, akala ko naman. Clarification yan, bro. Huwag kang magreklamo, bro. Patanong yan, bro. Patanong. Moderator style, bro. Bro, iwasan natin yung side comment, bro, kasi nagtatanong sa'yo, bro. Kinaklarify lang sa'yo, bro. Sige. Clarification yan, bro. Tanong. Ang clarification ko, so, pag lumuluhod kami sa harapan ng rebulto ng Panginoon, tanggap mo na hindi namin sinasamba yung Panginoon, yung rebulto, kundi yung Panginoon ang direktang sinasamba namin. Tanggap mo yan? Yes or no? Hindi. Explain, bro. Ang tanggap ko lang doon yung pagluhod nyo sa rebulto. Pero yung pagsamba ninyo, yun ang hindi ko tanggap. So, etong pagluhod nyo dito. Pagpapatong ng kamay yan eh. Nakaluhod ba yan? Yes or no? Pagpapatong ng ordinasyon yes yan. Yes or no? Nakaluhod ba yan? Yes or no? Moderator's time, bro. Sagot ka muna ng categorical, bro, bago magpaliwanag, bro. Sige, nakaluhod yan. Wait lang. Pakiulit muna yung question, bro. Tapos pakiulit yung tanong. Sunod ang tanong ko, nakaluhod ba yan sa harapan dito? Yes or no? Nakaluhod yan, pero iba ang classification yan. Iba ang ibig sabihin yan. So ikaw ang magpapaliwanag. 20 seconds, sige. Dahil yan ay ordinasyon yan. Yan ipagpapatong ng kamay. Para sa mga susunod na ministro na mga tatalo sa inyo, ganun. So pwede na magtanong, bro? So kung sino yung lumuluhod, siya yung mag-i-explain ng pagluhod niya kung ano yon. Tama ba? Wala ang makakirang na susi din. Kami, understood na namin. Teka muna. Tama ba, yes or no? Kung sino ang lumuluhod, kung sino ang gumagawa ng pagluhod, siya ang mag-i-explain sa sarili niya sa mga tao kung ano ang ginagawa niya. Hindi yung ibang tao yung magsasabi. Tama ba? Kasi kayo rin pala. Ayan. Tama ba? Oo, tama naman. So pag lumuluhod kami sa harapan ng rebulto ng Panginoon, kami ang magsasabi kung sinasamba namin yung rebulto o hindi, kami ang magsasabi. Madalas mo sinasasakyan. Ang sinasabi ko, hindi ko nga tinututuloy ng pagluhod. Yes or no muna, bro? Ganito yung tanong mo. Teka muna. Wait lang, bro, moderator. Anong tanong? Pakiulit mo muna yung tanong kasi, bro, iba sa kinakausap. Pakiulit yung tanong. Ulitin ko, yes or no, bro? Yes or no? Kami ang lumuluhod sa harapan ng rebulto, kayo lumuluhod sa tao. So, kayo ang mag-explain ng pagluhod na ginagawa nyo, hindi kami. At kami rin ang mag-explain ng pagluhod namin sa harapan ng rebulto, hindi kayo. Tama ba yon? Yes or no? Oo. Sunod na tanong ko. Yung pagluhod namin sa rebulto, aware ka na nasa Biblia yan, diba? Stop mo na. Okay, ano yan?
Ano gagawin niya? Akala ko kasi 20 seconds dito. Kanina nag-explain. Hindi ko... tumigil ka kasi, sorry. Ganito bro. Tumigil ka kasi bro eh. Babasahin ko ulit yung rules and regulations bro para malinaw sa'yo bro. Hindi, naunawa ko naman. Pero nag-ano pa. Wait lang bro. Napasok na agad si Boy Letra eh. Wait lang bro, babasahin ko bro. Wait lang bro, babasahin ko yung rules and regulations natin. Para naiintindihan mo ulit. Ito yung rules and regulations natin bro. Nakapost naman yung time. Relax lang kayo. Rule number 2 bro ha. Hindi na ito. Makapanood. Mababasahin ko yung rule number 2 para naintindihan niya kung anong rules and regulations natin. Yan yung sasabi na dapat nakikinig kayo sa rules and regulations. Para hindi kayo nalilito. So. Ito babasahin ko ha. Number 2. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalagpas ng 20 seconds. No? Number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. So since tumigil ka ng 3 seconds bro, sabi na kami next question bro. Wala ka naman sinabi. Bro, sige na, tuloy mo na bro. Basta pag tumigil ka. Sige, tanong ka na. Bro, pag may rules and regulations, kagaya nga kanina, pinauulit-ulit. Naintindihan ko yung rules and regulations, pero wala ka sinabing next question. Tuloy-tuloy lang yan si Boy Letra. Wala akong sabihin next question, magsasabi na rin. Hindi naman ako tumigil ng 3 seconds. Bro, tumitigil ka bro. Naka-record tayo bro, huwag ka mag-alala. Okay, sige, next question na lang. Next question tayo bro. Sunod na tanong. Sabi dito, in that day there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof. Magkakaroon doon ng monumento sa lupain ng Ehipto sa araw na yaon. Sinong merong monumento ng Panginoon? Kayo o kami? Hindi naman monumento sinabi doon, haliging kahoy. Yun yung haliging bato. Objection. Objection mo na Mr. Moderator. Ano objection bro? Ang objection ko yung categorical, nakasulat naman yan. No, mamaya sususugan ko pa ng Hebrew yan. Pero ang tanong ko ito, sino ang mayroong monumento ng Panginoon batay sa talata? Kayo o kami? Pipili ka kung Catholic or INC. Alin doon? Pipili ka kung sinong merong revolt or monumento ng Panginoon. Kayo ba o kami? Sinong meron? Ayon sa talata. Kami. Meron kayong monumento ng Panginoon? Oo, meron. Nasaan? Yung tinutukoy dyan, haliging bato. Yan is templo. Naintindihan mo naman siguro nakasulat dyan. Yan ay templo ng Diyos. Ang ibig sabihin yan, haliging bato, hindi haliging rebulto. Saan nakasulat pag sinabing monumento, templo? Saang diksyonary mo nabasa? Kaya nga magkakaroon ng altar. Saan mo ba objection, Mr. Moderator. Okay. Ano objection? Diyan sa Isaiah 19:19. May objection bro, may objection. Saang dictionary na pag sinabing monumento, templo, anong dictionary? Sinabi ba akong monumento? Ang sinabi ko, doon sa 19, bakit lumalayo ka doon sa 1919? Bro Jan. Nililito mo ang yung mga audience. Bro Jan, huwag ka mag-side comment bro. Kasi walang side comment yung kalaban mo. So, huwag kayo masanay na ang debate ay side comment. Ang debate ay patagisan ng kaalaman, hindi patagisan ng side comment. So, dito bro, no, yung sabi nung nag-object, no, ang tanong niya sa'yo, pag sinabing monumento, no, o haliging bato, yan ay templo. Saan daw dictionary bro, na kapag sinabing haliging bato, ito ay templo? Saan mo daw yan nabasa? Wala naman akong sinabi na monument. Yung haliging bato bro, yung haliging bato. Yung haliging bato. Kasi sabi mo kanina daw bro, kapag haliging bato yan ay yung templo. May dictionary ka ba bro? May dictionary ka? Pwede kong sagutin ng yan. Kasi pag magtatayo ka ng templo, may haliging bato ba? Wala. Dictionary bro eh. Oo nga, understood natin yun. Haliging bato. Pagka may templo ka, wala kang haliging bato? Dictionary bro talaga. Yun talaga yung hinahanap ko. Sorry. Nalalayo lang kasi. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga defender. Hindi kayo bro, huwag ka magreklamo. Wala kang common sense eh. John Dave, ang tanong na naman siya, meron o wala bro? Kung meron wala, sabihin mo wala bro. Ganun lang. Yan ang mahirap pag nasa kasinungalingan ka. Hindi mo maisagot ng tama ang katanungan. Kaya magdagdag ka na naman ng panibagong kasinungalingan na mas lalong magpapahirap sa iyo sa susunod na katanungan. Bakit ka pupunta dyan sa Hebrew? Doon na nga lang sa bahay mo. Sigurado may haliging bato ka eh. Ikaw muna. Iyan talaga yung tanong ko bro. Wait. Bro, Brand John Dave. May karapatan siya magtanong sa'yo bro kasi topic niya. Sige. May karapatan siya magtanong kasi ang oras niya ay para magtanong sa'yo bro. So talaga tatanungin ka niya. So sige bro, pakitanong. Ang tanong ko bro, yung sabi mong haliging bato yan, na templo ng Diyos yan, sabi mo, ano yan sa salitang Hebrew, sa original text?
Mahina kasi net ko eh. Hindi kasi ako makapag Dito kasi ako sa gitna ng bukid. Pero sa common sense natin, sigurado ako, yung haliging tinutukoy dyan sa haliging bato, parte ng templo yan. Okay na? Next question, bro. Baka magreklamo, tumitigil ka, bro. Okay. Aware ka dito na yung Matsebo, ang usage niya, standing image. Tanggap mo yan? Oo, bahay nga Sa namin, Hebrew. image din eh. Ulitin ko yung tanong, bro. Sa Hebrew, Matsebo, sa usage, nakatayong larawan, tanggap mo, nakasulat dito. Pero kita mo ba dyan sa pinapakita mo Ulitin ko, objection, Mr. Moderator. Hindi mo sinasagot kasi, bro, kaya nag-object ako. Ang tanong ko, bro, kung tanggap mo ba? Tanggap mo ba tong Hebrew, Matsebo, sa usage? Usage yan, bro, pagkagamit yan, bro. Standing image. Ayan, Hindi. So, hindi mo tanggap? Hindi. Ang pangalawang pagkakataon, bro. Tatanggapin mo ba itong Matsebo sa Hebrew ng usage, standing image? Hindi. Hindi na, bro. Next question. Hindi. Sino papaniwalaan namin, bro? Si Strongs o ikaw? Paniwalaan niyo ako. Sunod na tanong, anong pinag-aralan mo sa Hebrew, bro? Wala. Ulitin ko yung tanong, bro. Sinong papaniwalaan namin, bro? Si Strongs o ikaw? Depende sa'yo. Protestante to, bro. Hindi to pinapanin sa Catholic as disclaimer lang. So, pangatlong pagkakataon, hindi mo talaga tatanggap yung standing image dito. Kasi yung papaliwanag ko na lang. Hindi, pangalawang pagkakataon, bro, hindi mo ba tayan talaga yan tanggap? Hindi mo tanggap? Yes or no? Yes or no nga muna, bro? No. Explain mo, bro. Explain mo. Explain. Ang hirap kasi dito. Sinasabi ko kasi, akala ko, magbibigay tayo ng 20 seconds. Explain, bro, naghihintay nga kami. I-explain mo. Kinakat nyo agad ako eh. Para hindi na marinig yung explanation ko eh. Pause time. Bro, ang linaw nung sinabi ko, bro. Explain. Kasi nga hindi mo kinukuha yung 20 seconds mo humihinto. Oo, kanina ko pa sinabing explain ko eh. Ayaw nyo eh. I-explain mo na nga, bro. Ang kulit mo naman. Yung kasing standing doon, kita mo naman, may close and open parenthesis. Ang ibig sabihin noon, pwedeng gamitin at pwedeng hindi. Naniniwala ka ba doon? Yung image dito, hindi rin gagamitin. Oo, pero yung standing hindi. Pero yung image, hindi din topic natin, bro. Sa image, sabi mo kasi, close open parenthesis yan. Hindi yan gagamitin. Itong image kaya, walang close and open parenthesis, tatanggapin mo to? Tatanggapin ko yan. Pero, Sige. Sunod na. Sige, question. Bro? Explain. Sorry. Tatanggapin ko yung image, pero depende yan. Kasi pag sinabi mong image, larawan. Sigurado ka ba na yung tinutukoy ng image dyan? Halimbawa, haligin ba to? Sinasabi mo ba na sigurado ka ba na tao yan? Bro, wait lang. Hindi kaya literal na haligi yan? Bro. Ano ka lang, bro? Magsalagot ka lang, bro. Huwag ka magtanong. Trabaho mo kayo. Sige. Sigurado ako na tinutukoy dyan dahil nga haligin ba to sa translation natin sa Tagalog yan ay parte ng templo. Kung ang tatanungin mo. Next question. So yung haliging bato pala na binabasa mo, isa para yun uri ng imahe. Haliging batong imahe. Tanggap mo na. Tanggap mo na. Yan saan mo? Kahit ano pa yun. Oo, tinatanggap ko na yan yung haliging bato. Yan na isang uri ng imahe. Yung bahay ba ninyo? Mali na naman. Sorry. At nakapagtanong. Pero yung templo kasi namin, may image din. May picture din. May image. Ang ibig sabihin ng image, larawan. Yung bang templo, walang larawan yun? Larawan? So may larawan siya, no? So ayon sa talata, monumento, larawan, haliging batong larawan. Kaninong larawan? Sa Panginoon o kay Manalo? Walang sinabi doon na kay Manalo. Ang sinabi doon, yun ay parte ng templo. Ulitin ko, bro, teka muna, hindi ko sinabing templo eh. Ang pagpipilian mo, bro, objection. Anong nakasulat dito? Monumento of the Lord o monumento ni Manalo? Monument of the Lord. Pinapangaral niyo bang Panginoon si Kristo? Oo naman, sinasamba pa nga namin si Kristo. So, monumento ng Panginoong Hesukristo, tanggap mo? Oo, tanggap ko. Yung kasi nakasulat sa Biblia eh. Sabi so tanggap mo. So sabi doon, in that day, sige, hindi ka patapos. Sige, sorry bro, wag ka nang magalit. Explain. Pero ang pagkakaintindi ko doon sa sinasabi mong haliging bato doon na ayan ay dahil nga sa Panginoong Hesukristo, kaya yan ay Tapos ka na, bro? Tuloy mo lang. Tapos ka na, bro? Yung haliging bato na tinutukoy dyan, yan ay sa templo. Kaya nga, yung parang monument of God, monument of Jesus Christ, kumbaga, yan ay parang sa templo ng Panginoong Hesukristo, templo ng Panginoon. Just kung naiintindihan mo. Ibig sabihin yan, haliging bato, kumbaga, sa templo ng Panginoon Diyos yan. Okay, sige. Sabi dito, in that day there shall be future Egyptian, mga hintil, of the Lord altar,
ng Panginoon at monumento ng Panginoon, sabi mo sa loob ng templo. Meron ba kayong altar at monumento ng Panginoon sa templo nyo? Or image, imahing nakatayong bato sa templo nyo? Meron kayo o wala? Meron. Meron. Explain bro, Yan, baka sabihin mo, kinakat kita ha, hindi ka Meron nagtumitigil yan. ka bro. Meron kasi, ang sabi ko nga sa iyo, yung haliging bato, ayan ay templo ng Panginoon Diyos. Yan na mismo, yung templo, yung kapilya, yun na mismo ang sinasabi dyan na monument of God. Kumbaga yan ang templo ng Panginoong Diyos na hindi mo magets. Tapos yung altar, sa amin kasi, ang pagkakaintindi ko kasi sa altar sa aming kapilya, yan ang pinaka-tribuna ang tawag sa amin dyan eh. Parang ganon. Next question. So yung loob ng templo nyo, merong haliging batong larawan, batay sa Hebrew, ng Panginoon, meron kayo niyan? Image image. Ulitin ko ulit ang sabi ko, ang haliging bato na hindi mo nga magets, ang sabi ko yan ay parte ng templo. Wala naman templong... Wait lang, may objection. Ang objection ko, Mr. Moderator, dito sa image, meron ba kayo niyan na haliging batong imahe? Kahit tanggalin na natin yung standing dito, kaso yung haliging bato tayo, kaso imahe siya sa loob ng templo nyo. Meron ba kayong larawan na nakatayo na haliging batong larawan ng Panginoon? Aminin mo bro, kung meron o wala. Meron. May image din sila. Sige bro, paki-explain bro. Kasi kapag last warning na to, kapag huminto ka, mag the next question ako ha. Sige bro. Katulad nga na sinabi ko sa inyo, yung haliging bato, ayun ay parte ng templo. Kaya pag ikaw ay nasa loob ng templo, makikita mo pa rin yung haliging bato. Kung gusto mo, picturean mo, sawa para maging image. Yun ang ibig ko sabihin. Yung buong templo na yun ang monument of God na sinasabi. Hindi naman porket sinabi mong monument, ayun na mismo yung monumento o rebulto ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin lang nun, pag-aari ng Panginoon Diyos yung monumento yung templo na yun. Yun ang ibig sabihin doon. Na nililigaw nyo lang ng landas. Time na. So boy, 10 minutes bro. Mga Katoliko, ang kalaban. Alright. So sana bro, ito 10 minutes na. Sabi mo bro, mag-start na. Go. Sige, nakasibuhay mo. So sana maliwanagan ka dito bro, no? Ito kasi yung talata bro. At sa totoo lang, in reality, ngayon lang ako nakarinig ng isang INC na meron daw silang image. Kasi tinanggap niya na yung image. Ang hindi niya tanggap, yung may close open parenthesis na standing. Ang problema, haliging bato naman. Kaso ano yung haliging bato? Image. Tanggap niya yung image. Tapos image, meron pala kayo niyan. Ngayon ko lang yan narinig bro. Meron pala kayong image. Kaso parang wala eh. Hindi ko alam kung naipit ka lang. Hindi ko sure bro. Nasa sayan bro. Wala naman akong tutol. Kung meron kayo, maganda kung meron. Kaysa rebulto lagi ni Manalo yung nakikita ko, at least meron kayong rebulto ng Jesus Christ, Panginoon natin. Kasi sa kanya yung prophecy na to, Panginoon kinikilala nyo naman Panginoon si Kristo, Ikalawang Korinto 4:5, sinasamba nyo rin. Kaso nga lang, hindi naman to altar na bro altar na, ano ba yun? Pulpito ba yun? Yung doon kayo tatayo, hindi Yung altar dito bro, hindi to yung tatayo ka doon, tapos mangangaral ka. Pag sinabing altar bro, sanctuaryo, kagamitan yan sa pagsamba. Kagamitan yan sa pagsamba. Basahin ko. Ngayon ay maging sa unang tipan, yun ay nagkaroon ng alituntunin sa pagsamba at isang panglupang sanktuaryo. Ang sanktuaryo nila dati ayon sa Exodo 25 pati sa unang hari, 1 King verse chapter 8. Doon sila lumuluhod at nagpapatira pa. Sa harapan ng yung altar nila doon yung sanktuaryo, yung Holy of the Holies, sa pagitan naman ng dalawang kerubin. Kasi doon nakikipagtipan ng Diyos. Alituntunin pala yan sa pagsamba. Sa New Testament, ang katuparan kami. Hindi alam ng mga protestante Haliging bato, nakatayong larawan. So yung haliging bato, hindi yan pader ng templo, basta-basta lang. Yan po ay nakatayong larawan sa Hebrew. Kaya nga yung binasa mo kanina sa MBB, pagpaparangal yun sa Panginoon. Pagpaparangal sa Panginoon at wala naman image yung templo nyo. Ang palusot mo, pipicturean naman yung templo nyo, so magkakaroon na ng image. Hindi ganun bro Layo nun bro, huwag ganun na. So, ang dito, hindi po kayo talaga sa totoo lang, hindi ko pinaparatangan kayo kung sinasamba nyo to o hindi. Ang point ko dito, kung sinong luluhod, siya ang magsasabi kung anong ginagawa niya. Huwag niyong pangunahan yung taong lumuluhod. Kasi pag ganyan, papangunahan din namin kayo dito. At hindi lang ang rebulto ang bawal sambahin. Pati tao, pati sa Satanas nga bawal At pag ginamitan ko to ng talata, mahirap. Nung kasi nga, hindi ko sinasabing siya yan pero yung beast na 666, no? Nagpapaka-Diyos, sinasamba. Yung beast na 666 sa Revelation 13. Hindi ko sinasabing si Manalo yun, no? Nakita ko lang to Hindi ako yung gumawa nito, nakita ko lang. Pero hindi ko sinasabing siya.
Pero ang gagawin ko yung mga ginagawa nyo, pinaparatangan nyo kami araw at gabi, pahayag 12 talatang Yes. Gagawin ko na rin to. 666, ano yung 666? Sinamba mismo, yung tao na mismo ang sinasamba. Yun nga yung pagluhod nyo. Sabihin ko lang din na nagpapalusot kayo, na ginagalang nyo lang, ang isasagot ko, kung hindi nyo sinasamba, ialis nyo, kagaya ng sinasabi nyo sa amin. Tapos hindi lang yung mismong tao, yung sinasamba dun sa Apokalipsis 13 na 666, pati na rin yung imahe niya. Kaya inalayan ng bulaklak. No, pinakita ko ulit ha. Ang dami kasing imahe dito eh. Ang pinakita ko naman kanina yun, yung may bulaklak. So, hindi lang yung rebulto yung bawal sambahin, pati yung tao na kinasihan ng diablo, bawal din sambahin. Kasi may pagluhod kayo dun eh. Ang problema, hindi lang naman yung rebulto yung bawal eh, pati tao. Tapos yung tao na yun na 666, sinasamba din yung rebulto niya. O, hindi ko sinasabing siya, no? Pero ang conclusion dito, ayon sa sinabi ni Jesus Christ, no? Huwag niyong hatulan ang tao. Huwag kayong humatol, batay sa nakikita lang. No? Sabi yan ni Jesus Christ, letra po letra tayo dito. Anong sabi ni Kristo? Sa turo niya na ikaliligtas ng Diyos, batay sa letra po letra ng Biblia, sa Juan 17:24 ba tama ba? Batay sa Juan 12:45. Kaya hindi naman yung gagawin kasi sinusunod namin si Kristo eh. So kayo itong palabintang, tapos may talata pa pala kami na magkakaroon ng rebulto ng Panginoon. Sasabihin nyo kayo yung tumupad sa Ehipto. Una sa lahat, hindi ko alam kung meron kayong rebulto sa Ehipto. At nung nagkaroon ng rebulto ng Panginoon doon, nakilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. Diba? Sorry, hindi pala. Juan 12:45. Yun pala yung nakakita sama. So, si Kristo po ang imahe ng Diyos na hindi nakikita, Kolosas 1:15, 2 Korinto 4:4-6. Tapos sinasabi nyo na meron kami rebulto na itim. Kasi itim kasi yung kahoy eh. Ang problema, yung rebulto naman ng Felix Manalo dito, Ginoong Felix Manalo. Kulit tanso naman. Actually, sa Old Testament, hindi naman, kung babasahin lang natin, hindi ako tutol kung merong rebultong Diyos-Diyosan na itim, hindi ako tutol doon. Pero, ang pangunahing mga rebultong Diyos-Diyosan sa Old Testament, mga gawa sa tanso at ginto, hindi naman sinabing kulay itim eh. Diba? O ngayon, yung kay Robin, kulay tanso din, kulay ginto. Hindi naman ginto yung kay Robin. So, wala mahina yung sa sa kulay. Mahinang argument. Hanap kayo ng ibang argument, no? Tapos, meron pa lang talata eh. Huwag niyo i-claim na kayo to. Yung tumupad dito sa Isaiah 19:19. Kasi rebulto ng Panginoon to. Wala namang rebulto ng Panginoon. Kami lang sa Ehipto. So, nung nagkaroon ng rebulto sa Ehipto ng Panginoon, nagtayo kami ng rebulto doon. Para ano? Para saan? Para makilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. Ngayon, syempre kayo, ginawa nyo na rebulto si Felix Manalo. Para yung susunod na henerasyon, makilala si Felix Manalo. Kahit palayan nyo ng bulaklak, wala naman pakialam nyo kung basta ang point dito, huwag nyo kaming pagbintangan kasi kami merong nasa Biblia. Sa inyo wala eh. Kasi una sa lahat, hindi namin kinikilalang banal si Felix Manalo. Ito, kinikilala namin banal to si Jesus Christ. Pati sila Mama Mary, kinikilala namin banal. Sa Old Testament, ang pinagawa ng mga rebulto, yung mga banal na nasa langit, mga kerubin, Exodo 20. Last 2 minutes. 25. Last 2 minutes. Ngayon, yung binasa mo sa Exodo 20, verse 4, hindi naman yung rebulto ng mga santo eh. Specific yun sa rebulto ng mga Diyos-Diyosan, karumal-dumal yun. Katarton nga daw yun eh, sabi sa Hebrew dun sa 2 Korinto 6:15-17. Katarton. Hindi yun mga banal sa Levitico 22 talatang 2. Meron sinasabi dito na Kadesh. Ayan o, santo, holy things. Ano yung holy things? Kodesh. Ano sabi dito? Sa holy things. Basahin nga natin. Saints. May saints ba kayo? Tinawag nyo bang saints si Ginoong Felix Manalo? Tinawag nyo ba siyang saints? Kaso nga lang, ang problema, ang aral nyo, soul sleep lang. Wala pa kayong lugar sa langit. Paano nyo kayong magkaroon ng saints? Pag walang lugar sa langit, ay iyan yung dinaya ng Apokalipsis 12 talatang 7 na sanglibutan sa lupa. Sabi dito, babasahin ko at nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel Arcangel at ang mga kanya mga napagdigma sa dragon. Ito ang dragon na napagdigma sa kanya, ngunit hindi sila nagwagi. Ni walang lugar para sa kanila ang langit. Wala pa rin kayong saints sa langit. Paano nyo tatawagin saints si Felix Manalo? Ginoong Felix Manalo. Hindi siya saints kasi wala pa kayong lugar sa langit. Ano yung dinaya ng diablo? Itinapon ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan, no? Hindi yan universal, kasi yung universal, sakop yung langit eh, walang lugar sa langit. Ano itong klaseng sanlibutan? Lupa. Siya ay itinapon sa lupa. At ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Lupa. International to.
Alam ko may international na rin kayo eh. Kinikilala nyo na international kayo. Kaso wala kayong puwang sa langit, sabi dito. Time. Kaya paano kayo magkakaroon ng saints? Time. Time na? Paanin mo muna. Dito sa sinasabi mo na tatanong ko lang bro, sinasabi mo kasi na hindi niya talaga sinasamba. Itong tanong na to kasi madalas kong itanong ito doon sa mga kalala kong mga sakristan, mga tropa ko. Mga nagsasakristan. Lagi kong tinatanong sa kanila kung bakit iniiwan nila yung itim na, yung kanilang mga santong iba doon sa bahay para lang pumunta doon sa ibang santo. Para doon humingi ng gabay, mga ganon. Ano bro? Ang tanong? Yun yung tanong mo? Bakit yun? Kumbaga, kung hindi nyo nga sinasamba, bakit kailangan humingi kayo ng gabay at ng mga paghihimala doon sa rebulto? Direkta kasi doon yung sinasabi. Sabi rin nila yung mga tropa ko na Ito yung sagot dyan bro. Sa araw na yaon, magkakaroon ng yung haliging bato, pati altar, di ba? Yung haliging bato ayon sa Hebrew, sa stanza 2 rhymes monument sa Hebrew, image o imaheng haliging bato. At sabi dito, pag ikaw ay iiyak sa Panginoon, sa araw na magkaroon ka ng haliging bato, na patotoo sa Panginoon, padadalang ka ng tagapagligtas at tagapagtanggol. Yun. Letra por letra, bro. Ibig ko sabihin, yung haliging bato, kanina pa natin pinag-anoan, yan ba talaga, ang pagkakaunawa mo dyan, haliging bato na rebulto ng Panginoon yan? Yes, hindi lang pagkakaunawa, letra por letra, kaya nga ako si Boy Letra bro eh. Letra por letra kasi. Sabi dito sa Hebrew, letra por letra, teka lang, no? Isaiah 19:19, image. Tinanggap mo na yan kanina, bro. Paalala ko lang ulit. Gawa ang tanong ko lang sa iyo kanina, katulad nga noon, siyempre, iiwanan ninyo yung mga ni-interview kasi sa TV na tatanong ko lang yung halimbawa, itim na santo ang nasa sa inyo, tapos yung puti na anong pinagkaiba nun? Ang kulay, bro. Pero, patotoo siya sa Panginoon. Kagaya nyo dito, meron si Manalo na ito ulo lang. Ito, di kwintas to bro. Ang kaibahan niya, sa isang rebulto niya, yung isang rebulto niya malaki, kulay tanso. Tapos inalayan nyo ng bulaklak. Pero sige, hindi nyo sinasamba, granted, okay lang. Hindi nyo sinasamba yung rebulto. Pero inaalayan nyo ng bulaklak bro. Pag magkaiba sila ng laki bro, hindi mo pwedeng ikwintas yung malaking rebulto kasi malaki yun eh. Hindi mo pwedeng ikwintas. Next question na bro. Binasa mo kanina yung Exodo 23:5, tama? Tama bro, in-explain ko, nasa Hebrew, kayo na specific sa mga idols, kodes. Pag sinabing kodes bro, kodes tuloy. Pag sinabing idol, special. Hindi kodes yung kodes, yun yung mga bagay na nakalaan sa Diyos, kasama yung rebulto ng Panginoon, Diyos nakalaan sa kanya yun. So banal yun, santo. Ito, hindi ko alam kung santo to kasi wala pa naman kayong saints eh. Mapapaliwanag mo ba, maniniwala, batay sa yung pagkaintindi, kinokontra ba ng Exodo 23 yung Isaiah 19:19? Hindi bro, hindi siya magkakakontra. Magkakakontra lang yan sa mga pastor na palabintang. Pero ayon sa Hebrew, ang Isaiah 19:19, yung image doon matsebo. Sa Exodo 20 verse 4, ang image doon fesel. Pag fesel, wala nang ano yan, basta Diyos-Diyosan na kagad yan fesel eh. Ayon sa Hebrew. Ito, binasa ko kanina. Sige, next question bro. Dahil ang sabi dito sa Exodo 23, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. So, ang ibig sabihin din dun sa 19:19, hindi image na tao o sa Panginoon Diyos. Ang ibig sabihin ba nun, pag-aari ng Diyos kaya ang tinutukoy doon sa pag-aari ng Panginoon Diyos? Pag sinabing Isaiah 19:19. Pag sinabing pag-aari ng Diyos, ayon doon sa Levitico 22 talatang 2, inyong igalang ang mga bagay. Baka lumayo doon muna sa doon tayo sa Bro, nagsasagot ako bro 19:19. Wait, moderator's time bro. Patapusin mo muna siya sumagot bro. Bro, pero akala ko nasa Isaiah 19:19, sige, sasagutin ko. Ganito, wait lang. Lumayo ka kasi. Bro, pag may objection ka, halimbawa, sa tingin mong hindi tama, tawagin mo ako bro. Para sige, sorry. Okay, next, tuloy tayo, next question. Yun nga bro, ang sinasabi ko. Kung maniniwala ka kasi na itong nasa Isaiah 19:19 ay rebulto ng Panginoon Diyos, makukontra mo yung nasa Exodo na nasabing huwag kang gagawa. Makukontra mo yun. Hindi siya magkokontrahan bro. Una sa lahat, sabi ni Paul, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Hindi pwede magkontra mga kinasihan ng Diyos bro. Itong nasa Exodo 20 verse 4, pesel yan hindi yan matsebo. Magkaiba yan. Pag sinabing pesel, idols kagad an idols, image. Diyos-Diyosan, image, idols. Diyos-Diyosan ba yung nasa Exodo 20 nasa Isaiah 19:19? Hindi. Matsebo. Magiging Diyos-Diyosan lang siya. Pag sa mga hindi totoong Panginoon, totoong Panginoon yun eh. Ayon sa Levitico 22 talatang 2, pag mga bagay na nakalaan sa Panginoon, banal, santo. Next question bro.
ang ibig sabihin, yung nasa Isaiah 19:19, ang pakahulugan mo doon, yun ay hindi pag-aari ng Panginoon Diyos, kundi yun mismo ang Panginoon Diyos. Hindi, sa Isaiah 19:19, yung rebulto patotoo sa Panginoon. At dahil doon, makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon, at dahil doon, sasamba sila sa Panginoon sa araw na magkaroon ng altar at rebulto. Yung sa Exodo 20 verse 4-5, ang ibinawal doon, Pesel, wag kang gagawa ng graven image. Ano yung ibinawal? Diyos-Diyosan. Ibig sabihin nun, next question? Next question na, bro. Ibig sabihin, yung altar, saan pumapaloob yun? Nasaan? Nasa loob ng ano yung altar? Kasi yung ang pagkakaintindi ko sa altar, yan ay mga banal na gamit at saka ano yan ang altar. Nasaan nakalagay yung altar? Nasaan nakalagay yung altar? O kung sa pagsamba, dati wala pang late na yung templo nila, sila Moses may altar na. Nakalagay saan? Sa tabernakulo lang nakalagay, tent. Pero ayon sa letra por letra sa Hebreo 9 talatang 1, yung altar kagamitan niyo sa pagsamba. Malayo ka kasi. Wait lang, moderator. Moderator. Ano yung objection mo, bro? Lumalayo kasi siya sa 1919. Ang tinutukoy ko, yung altar doon sa 1919 ay nasaan? Saan nakapaloob? Counter objection, Mr. Moderator. Hindi ako lumayo sa Isaiah 19:19. Sabi ko sa Isaiah 19:19, kahit wala pang templo, pwede na magkaroon ng altar. Kasi kagaya nila Moses, meron silang altar. Kahit wala pang templo, saan nakalagay sa tabernakulo, tent lang yon. Pero yung altar, ay ang sanctuaryo. Ayan, nakalituntunin sa pagsamba. Moderator's time. At isang panglupang sanctuaryo. So, ang Uncle John Dave, kung halimbawa hindi mo gusto yung sagot niya, sa tingin mo mali, meron kang rebuttal. Dalhin mo lahat sa rebuttal mo yung mga maling sagot niya. Dalawanag mo na mali yung sagot niya. Okay, sige. So ang ibig sabihin sa'yo, yung altar nasa loob ng templo. Pumapayag ka doon. Oo, nasa loob ng templo. Meron kaming altar sa loob ng templo. Kayo, wala kayong altar sa loob ng templo. Meron kayo, bro. So naniniwala ka? Wait lang, bro. Patapusin mo. Pwede ako mag-counter pagka mali. Ano ba talaga? Sa rebuttal. Bro, wait lang ako lang mag-explain. Bro, ang sabi ko, rebuttal. Lahat ng mga maling question, mga maling sagot niya para sa'yo, dalihin mo lahat sa rebuttal. So, meron kang 10 minutes. Meron kang 10 minutes mamaya para idalihin sa rebuttal yung sige. Nawa ko na. Next question? Hindi, patapusin mo muna siya, bro, kasi sumasagot siya. 20 seconds, bro. Sige, bro, go ahead. Tama bro, sa loob ng templo pwede. Kasi sa loob ng templo namin, nandun nga yung altar eh. Anong meron sa altar? Meron ding rebulto ng Panginoon, monumento ng Panginoon. Kaya hindi na pumasok ako sa templo nyo bro, paanyaya, bata pa nga ako noon eh. Wala naman ako nakitang altar doon, tsaka rebulto ng Panginoon eh. Tsaka ewan ko, meron na kayong templo sa Ehipto. Ehipto kasi to bro, kami meron eh. Sakop namin yung Ehipto, mga Coptic Catholic bro, mga nag-Arabic pa nga yung mga yun eh. Mga Katoliko doon bro. Okay, next question bro. So, nakapasok ka na doon sa namin, sa kapilya. Yes bro, nung bata ako bro, inano ko ng paanyaya. So tinira doon yung rebulto namin, inatake yung rebulto namin. Kaya ngayon nag-aral na ako, ayan. Meron palang rebulto ng Panginoon. So nagkamali yung pastor na nagsabi doon na bawal daw yung rebulto ng Panginoon. Kasi meron pala nakasulat dito, pati altar. Sa Ehipto, mga 11 na unang Kristiyano, dala-dala ng mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng rebulto at altar, may kilala nila yung Panginoon. Sa inyo, hindi ko nakilala yung Panginoon, wala kasing imahe. Ang ibig sabihin sa talata, sa pamamagitan ng rebulto or imahe, makilala mo ang Panginoon. Yun pala ang sa Isayas 11 at 11. Kung wala kang rebulto o imahe, tulad ng mga protestante, wala kang imahinasyon sa hitsura sa Panginoon. O baka sabihin na kamukha lang ng kanilang founder ang Panginoon, o baka kamukha ko lang. Yung sa may pinaka-tribuna namin doon, hindi mo nakita. Hindi bro, kasi ang alam kong altar bro, ayon sa letra po letra ng Biblia, may kasamang rebulto ng Panginoon. Dalawa yan eh, altar at rebulto ng Panginoon, standing image or nakatayong bato na imahe sa Hebrew. Wala naman nakitang ganun sa templo nyo bro eh. Wala nakitang imahe ni Kristo doon bro. Talaga, paano kung makikilala yung Panginoon doon? Ito sabi dito, patotoo sa kanya yon. Kaya makikilala mo yung Panginoon pag meron kang rebulto ng Panginoon. Wala talaga nakitang rebulto bro, bagkos inatake nila yung rebulto ng Panginoon na nakasulat sa Biblia, letra por letra. Inatake nila yung salita ng Diyos. Next question bro. Ang ibig sabihin, yung naniniwala ka na ang altar ay na doon sa mismong templo ng Panginoon na napapaloob yung haliging kahoy. Haliging bato. Wala bro, wala sinabi doon bro. Wala ko nakita doon bro na may altar na may rebulto ng Panginoon. Kasi kahit naman sa Old Testament, yung altar bro, may rebulto ng kerubin. Nagpapakita ng presensya ng Diyos. Sa New Testament bro, si Kristo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita, Colosas 1:15. Sa mukha ni Kristo na hayagang kalawalhatian ng Diyos, 2 Korinto 4:6. Sa inyo bro, walang imahe. Hindi ko alam kung kaninong altar yun. Kahit yung mga demonyo bro, ginagawa ng altar dati. May mga pa nga sila, sagradong poste. Next question. Wait na, moderator.
Napanood natin ang kaibahan sa pamamahayag lang at sa debate. Madayag kasi ang kasinungalingan at paratang sa pamamagitan ng cross-examination. Medyo mahaba pa ito pero pinutol na lang natin ang mga kayabangan. Pero kung gusto nyong panoorin ang buong video, nandito sa screenshot ang pamagat ng original na video. Sana may dagdag kaalaman kayo sa mga talata na pwede ninyong aralin para sa inyong depensa, at kung nagustuhan ninyo ang video, paki-subscribe, like, and share naman. Please. Bago tayo magtapos, nais kong pasasalamatan ang ating mga virtual guest na mga vlogger. Dahil sa inyo, baka mas lalong maraming dumami ang inyong followers. Ako'y muling mag-iwan ng kasabihan. Kung si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, masama bang magkaroon ng larawan ni Kristo sa ating dambana? Hanggang sa muli, please subscribe, like, and share.